Dear Amihan Stories presents My Forgotten Ex-Girlfriend and Our Twins. Written by Dice. Nurse Nadine, pinapatawag ka ni Ma'am Rosella sa office. Sabi ni Honey, isa ring nurse sa Maxwell Medical Center, kay Nadine. Pagod na siya at tapos na sana ang shift niya. Ngunit hindi niya pwedeng baliwalain ang tawag ni Ma'am Rosella, ang kanilang nursing director. Pinuntahan niya ito. Good morning, Ma'am Rosella. Pinapatawag niyo po ako? I have good news for you, Nadine. Nakangiting sabi nito. I have an opportunity to offer you. One of the stakeholders of this hospital is looking for a nurse. A full-time private nurse for their son. Private nurse po? Tanong niya. Yes, stay in setup. Nag-aalok sila ng tripleng sahod kung magustuhan ka ng anak nila. Wala pa kasing nakakatagal sa mga previous nurses niya. Hindi niya mapigilang maintriga, ngunit may pagdadalawang isip pa rin. Ano po ang kondisyon ng pasyente? May traumatic brain injury. Na-aksidente raw at nagkaroon ng partial amnesia. Medyo matigas ang ulo pero kailangan ng consistent care, emotional stability at physical therapy. Ano pong pangalan ng pasyente? It's confidential, but I assure you that you'll find out soon once you're there. I know you're professional, Nadine. I hope you can do your job well. Napaisip siya. Kailan po? Bukas. May driver na susundo sa'yo. Sagot ni Ma'am Rosella. Ngumiti siya, saka nagpasalamat bago tuluyang umalis sa office ni Ma'am Rosella. Pagka-uwi sa bahay, ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Ito ang nag-aalaga sa kambal niyang mga anak habang nagtatrabaho siya. Narito ka na pala. Tapos nang kumain ng kambal, lilinisan na lang bago matulog. Salamat po, Ma. Anya. Nakaupo sa playmat ang dalawang bata habang nanonood ng TV na may palabas sa mga nursery songs. Maglilimang taon na mga ito ngayong taon sa buwan ng Nobyembre. Nasaan kaya ang mga babies ko? Nakangising tanong niya at nang humarap sa kanya ang dalawang bata ay nagunahan agad ang mga ito palapit sa kanya. Mommy, here I am! Me too! Nauna nakalapit sa kanya si Nort, sumunod naman si Hailey na agad siyang hinalikan sa pisngi. Nako, biglang may mga nagsilambing ang mga batang tuwa. Kanina ang hirap pang patulugin ng mga yan. Sumbong ng ina ni Nadine. Miss na miss kasi nila ako, Ma. Ngisi niya. Mami, kailan po namin makikita ang daddy namin? Inosenteng tanong ni Hailey kaya natigilan siya. Hindi naman iyon ang unang beses na nagtanong sa kanya ang anak, ngunit nagugulat pa rin siya kung minsan. Kasi anak, nasa malayo pa ang daddy niyo. Nag-iwas siya ng tingin. Play ka na lang muna with Nord, okay? Mamaya, babasahan ko kayo ng story bago matulog. Nang malinisan at mapatulog na ni Nadine ang mga bata, ay kinausap naman niya ang kanyang ina. Ma, hindi ko nga po pala alam kung ilang buwan ako mawawala. Nabigyan po kasi ako ng offer. Triple ang sahod ko rito, Ma. Makakabayad na tayo sa utang at baka makapag-ipon pa ako para sa eskwela ng kambal. Alam mo namang hindi sanay ang kambal na hindi ka nakikita ng matagal na din. Ma, para naman po ito sa kanila saka kailangan eh. Pwede po bang habang wala ako, kayo munang bahala sa kanila? Mabilis lang naman po ang mga araw at saka susubukan ko pong umuwi kahit isang beses kada linggo. Bumuntong hininga ang kanyang ina bago ito napipilitang tumango. Basta, siguraduhin mong uuwi ka ha. Ikaw ba naman kasi, hindi ko maintindihan sa'yo. Inaako mo ang lahat sa mga anak mo. Abay may tata yan, Ma. Pagputol niya sa kung ano pa man ang sasabihin nito. Hanggang maaari kasi ay ayaw niya na iyong pag-usapan. Sapat na sa kanya na sa loob ng 5 taon ay hindi sila nito hinanap. Dahil hanggang ngayon ay masakit pa rin ang ginawa nito sa kanya. Kinaumagahan, isang itim na SUV ang sumundo sa kanya at isang oras din sila nagbiyahe. Nang marating nilang isang malaking mansyon, ay tumango ang driver at binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. Sinalubong siya ng mayordoma ng bahay. Magandang umaga, ikaw ba si Nurse Nadine? Ako nga po, sagot niya. Tawagin mo na lang ako Manang Nita. Ikaw yung nurse na sinasabi ni Madam Henrietta? Tumango siya. Pamilyar ang pangalan ng sinabi nitong babae, ngunit pinagkibit-balikat na lang niya. Wala pa si Madam Henrietta, pero nagbilin nga siya na darating ka. Halika't ipapakilala kita sa magiging pasyente mo.
Mainitin ang ulo ng senyorito, kaya sana makatagal ka sa kanya. Anito. Nasa ika-4 na palapag na sila ng bahay nang lumiko sila sa east wing na mansyon. Sanay naman na po akong humawak ng mga batang medyo matigas ang ulo. Ngiti niya, ngunit ang bumukas ang pinto ay naabutan niyang isang lalaking nakatalikod mula sa kanila. Nakatingin ito sa malayo na parang malalim ang iniisip. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Nakatalikod ng lalaki ngunit ang tindig nito at laki ng katawan ay pamilyar sa kanya. Senyorito, narito na po ang bago niyong nurse. Ani Manang Nita, ngunit hindi man lang lumingon na lalaki sa gawin nila. Bumulong si Manang Nita sa kanya na aalis na ito, kaya naman tumango na lang siya. Narinig niya ang pagsarado ng pinto. Napalunok siya at dahan-dahang humakbang palapit sa lalaki. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit dito, ay narinig niya na agad ang malamig nitong tinig. Live. Saad nito na hindi man lang siya nilingon. Maging ang boses nito ay nagbibigay kilabot sa kanya. Pilit tinatatagan ni Nadine ang loob at humakbang pa ulit. Sir, I am your... I said, leave. I don't care. Nag-init ang ulo niya. Hindi na nga ito bata ngunit totoo ngang may pagkamatigas ang ulo nito at sa tingin niya ay kinakailangan niya na mas mahabang pasensya. Sir, I don't want you here. Get out of my room. Dumagundong ang sigaw nito sa 4 na sulok ng kwartong kinalalagyan nila. Bahagyang napatras pa siya. Humarap ang lalaki at ganoon na lamang ang gulat niya. Muling bumalikan lahat ng alaalang kay tagal niya nang gustong kalimutan. Bumilis ang pagtibok ng puso niyang parang tumakbo ng milya-milyang layo at muling nabuhay ang galit niya sa puso. Hades? Napakuyom ang mga kamao niya nang lumapit ito sa kanya at titigan siya sa mga mata sa kabila ng hirap nitong paglakad dahil sa ilang benda sa katawan. Who are you? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Bagkus ay dali-dali niyang kinuha ang mga gamit para umalis sa lugar na iyon. Lakad-takbo ang ginawa niya na makababa sa ground floor ng bahay. Sakto namang kadarating lang ni Henrietta Caballero, ang ina ni Hades. Hindi niya nakita ang ama nito. Marahil ay nasa barko pa rin katulad noon. Iha, Nadine, nandito ka na Ma'am, my apologies, but I think I cannot accept this job. Aalis na po ako. Agad na nataranta ito at hinawakan siya sa braso. Please, let's talk this calmly. Saad nito na may pagmamakaawa sa mga mata. Bata. Napabuntong hininga na lang si Nadine bago tumango at sumunod sa study room. I know, it's been a while. At alam ko rin na nagulat ka sa balitang ito, Iha. I know that my son hurt you before, and your relationship with him didn't end well. But I just want you to know that after you, wala na siyang ibang minahala. Hindi ko to sinasabi para pagbigyan mo ko. Gusto ko lang malaman mo ito. Because I've seen him for the past years before the incident happened. He looks so miserable without you. Naikayom niya ang mga kamao. Bakit tila pakiramdam niya ay sinasabing tong si Hades lang ang nagdusa? Mas masakit ang ginawa ng lalaki sa kanya. Gusto niya sabihin yon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Iha, saan napagbigyan mo ako sa pabor kong ito? I know you're a good nurse. Please, can you at least just treat Hades just like your other patients? Pakiramdam niya ay hindi na siya nagiging profesional sa mga inaakto, kaya't napayuko na lang siya. Triple nga ang kita niya roon, ngunit triple din naman ang sakit. Bumuntong hiningang ina ni Hades nang hindi siya sumagot. Okay, Iha. Just 1 week. Kung hindi magiging maayos ang trato ni Hades sa'yo katulad ng ibang nurse at nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya na papalitan ka na niya, papayag na akong umalis ka at bumalik sa ospital kung saan ka nagtatrabaho. Tila nabunutan siya ng tinig. Pero, kapag naging maayos naman ang trato sa'yo ni Hades kahit hindi ka niya naalala, mag-stay ka ha? Is that okay with you? Hindi siya agad nakasagot, ngunit namalaya na lang niya ang sariling tumatango sa alok nito. 1 linggo lang naman, sigurado siyang pagkatapos niyon ay makakaalis din siya doon at hindi na niya muling makikita pa si Hades. Samantala, ay napahawak si Hades sa ulo nang muling sumagi sa isip ang mukha ng nurse kanina.
Maganda ito, matangkad, balingkinitan, at may mga matang puno ng emosyon. Kakaiba, hindi tulad ng ibang nurse na nagpakitang may ibang intensyon. Nang magtagpo ang mga mata nila kanina, ay hindi maunawaan ni Hades ang sarili, ngunit bahagyang kumirot ang puso niya. Iniisip niyang guni-guni lamang niya iyon, ngunit ang mga mata ng babaeng nurse kanina ay may magkakahalong emosyon, magkakahalong puot, sakit, pangungulila, at galit. Pagkalipas ng 2 oras ay bumalik ito. Sir, I'm Nadine. From now on, I'll be your personal nurse. Ngumiti ito ng bahagya na siya nagbigay na naman ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Napahawak tuloy siya sa dibdib na may benda. Agad namang naalarma ang nurse, kaya lumapit ito, ngunit hindi siya nito hinawakan. Sir, how do you feel? I'm fine. Leave. Sir, kailangan niyo po makipag-cooperate. I won't. Sige, ikukuha na lang kita ng pagkain. Kailangan mong uminom ng gamot. At kung hindi ako kumain? Eh di wag, ako ba magugutom? Natigilan siya sa asal nito. Paalis na ito nang mapansin niya ang pag-irap nito. Napaisip siya. Ngayon pa lang sila nagkita pero bakit parang may galit ito sa kanya? Nang tuluyang lumabas na ito mula sa kwarto niya, ay natigilan siya. Sa lahat na naging nurse niya, ay si Nadine lang ang may lakas ng loob na sagot-sagutin siya ng ganoon at maliban pa roon, ay mukhang hindi rin siya nito pinagnanasaan. Hindi katulad ng ibang mga babaeng nurse na nagbantay na sa kanya, kaya niya napaalis. Ang isang ito ay mukhang mataray at may galit sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasan na magtaka. Muling bumukas ang pinto. Pumasok si Nadine na may dalang tray ng pananghalian niya. Kung gusto mo talaga akong kumain, subuan mo ko. Hamon ni Hades sa babae. Baldado rin po ba ang kamay niyo? Galit ka ba sa akin? Napalunok si Nadine. Sorry po, sir. Sinubuan siya nito ng tahimik. Nang matapos, ay pinainom siya ng gamot at inayos ang kumot niya. Kung may kailangan po kayo, pindutin niyo lang po ang button sa tabi ng lampshade niyo. Pag-alis nito ay agad niyang pinindot ang button. Nauuhaw ako. Bumalik ito na may tubig. Pakihinaan ng aircon. Ginawa naman ni Nadine. Paulit-ulit niyang pinindot ang button. Pagbalik nito, nakahalokip-kip na at bakas ang sarkastikong ngiti sa labi. Sir, gusto mo bang samahan na kitang matulog? Baka natatakot ka mag-isa eh. Hindi siya napikon. Sa halip ay napangiti siya. Sa wakas, mukhang hindi niya tatawagan ng ina para papalitan ng nurse. Sa kabilang banda ay nagpupuyo sa inis si Nadine hanggang makabalik siya sa sariling kwarto. Mukhang hindi nga siya talaga naaalala ni Hades dahil sobrang kabaliktaran ang pakikitungo nito sa kanya ngayon. Dati, kung magpabibi sa akin wagas. Tapos ngayon, kumakautos? Naku! Bulong niya habang pinagbubuntungan ng inis ang unan. Lukot na iyon. 1 week lang, okay? Kalma. Pinipikon ka lang niya eh. Be professional, Nad. It's okay. Pagpapakalma niya sa sarili bago pinilit na matulog ng gabing iyon. Ngunit mukhang balak talaga siyang pahirapan ni Hades dahil hanggang sa lumipas pang 3 araw ay sunod-sunod pa rin ang utos nito sa kanya. Papunta siya ngayon sa kwarto ni Hades habang dalang medical tray. Nasa kama pa rin si Hades. Suot ang gray cotton shirt at shorts. May maliit na sugat pa rin sa tagiliran nito na kailangan linisin araw-araw. Pero mukhang papagaling naman na. Sir, I will just clean your wound. Lumapit siya kay Hades saka maingat na binuksan ang bandage. Kumuha siya ng sterilized gauze at saline solution. Saka dahan-dahang nilinis ang sugat. Sa kabila ng pagiging focus niya sa ginagawa, ay naramdaman niya ang titig nito sa kanyang mukha. Hindi tuloy niya napigilang mag-angat ang tingin. May problema po ba? Masakit? Malumanay niyang tanong. Umiling ito. Pagkatapos niya linisan ang sugat nito, ay bumaba naman siya para ikuha ito ng pagkain. Nang pumunta siya sa kusina, ay nakita niya saktong may nilutong ginataang kalabasa at sitaw. Paborito iyon ni Hades, kaya dinamihan niya ang kuha. Pag-akyat niya, inaabutan niya ang lalaki na nakaupo sa kama at marahang pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Iniligay niya ang tray sa bedside table bago muling kinuha ang mesang maliit na inilalagay sa kama.
Dinamihan ko ang ulam dahil alam kong paborito mo ang... Napahinto siya sa pagsasalita bago tumikhim. What did you say? Umiling si Nadine. Ang ibig kong sabihin, nabanggit lang sa akin ni Manang na paborito mong ulam kaya dinamihan ko ng kuha. Nag-iwas siya ng tingin ngunit nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata na may pagtataka si Hades habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian ay iniwan na niya ito ngunit babalik din siya mamayang 3:00 para sa physical therapy nito. Sa garden ng mansyon ay may inilatag siyang banig at therapy mat. Kasama niya si Hades para sa light physical therapy exercises. Nagsusuot ito ng knee brace habang binabantayan niya ang tamang paggalaw. Hinga muna, tapos stretch mo lang ng dahan-dahan yung kaliwang binti. Utos niya, sinunod naman siya ni Hades. Nitong mga nakarang araw ay medyo bumabait na ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tingin niya ay okay lang iyon. Mas mapapabilis ang pagaling nito. Nang makita niyang out of balance ito, ay nagmamadali siya nagtungo sa harap nito. Ngunit nagulat siya. Nang imbes na mahulog sila sa mat, ay naalalayan siya ni Hades at hinapit pa siya nito sa baywang upang hindi tuluyang mahulog. Lumakas ang kalabog ng dibdib niya dahil sa maliit nilang distansya. Napalunok siya lalo na nang magkatitigan sila at bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. May gumuhit na kakaibang emosyon sa mga mata ni Hades na nagpalakas sa tibok ng puso niya. Kaya naman, agad na siyang umayos ng tayo at lumayo dito. Sorry sir, sa tingin ko okay na muna yan para sa ngayong araw. Tumalikod na siya nang biglang magsalita si Hades. Why do I feel like I know you? Like I missed you? Nabitawan niya tuloy ang hawak na stretch band, ngunit agad din niyong pinulot. Bakit ganon? Tanong niya sa isip. Bakit pakaramdam niya ay delikado ang pinasok niyang trabaho? Hindi dahil mapanganib iyon sa kanyang buhay, kundi dahil mapanganib iyon sa kanyang puso. Halos mag-iisang linggo na siya sa pag-aalaga kay Hades. Inaasahan niyang aalis na siya kinabukasan, ngunit wala sa mansyon ng ina nito para alamin kung maaari na ba siyang umalis. Gabi na kaya naman naisipan niyang tumawag kay Madam Henrietta. Mga 3 ring bago ito sumagot. Good evening, ma'am. I'm sorry for calling you at this hour, pero gusto ko lang pong malaman kung makakaalis na po ba ako ngayong linggo kagaya ng napag-usapan natin? Oh, iha. Iyon na nga. My son didn't call me to replace his nurse for the first time. Even though hindi kanya naalala, mukhang magaan naman ang loob niya sa'yo. Gusto niyang sabihin nung unang mga araw ay hindi naman magaan ang pakikitungo ni Hades sa kanya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nadine, if it's not too much, can you stay? Please? Kung sakaling makaalala na siya, baka maging daan na rin yon para magkaroon kayo ng closure. Napabuntong hininga siya at napatayo mula sa kinaupo ang kama. Ma'am, napalunok siya. Oh, okay. Pero pwede po bang makauwi ako kahit once a week sa pamilya ko? Or kahit 3 araw lang sa isang buwan? Oh, sure, pero babalik ka ha? Saan nito? Ramdam niyang may ngiti na sa labi ang ginang mula sa kabilang linya. Of course, ma'am. After all, trabaho to. Anya. Naniniwala siya na sa oras na magaling na si Hades ay aalis na siya. At sa oras na makaalala na ito, ay babalik na sa dati ang buhay niya. Ang buhay niya kasama ang kambal na anak. Sa ngayon ay gusto niya sulitin ng tripleng sahod dahil malaki ang may tutulong niyon sa pamilya niya. No! Sigaw ni Hades sa kabilang banda. Napabalikwas siya ng bangon sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang panaginip. Panaginip na malabo man ay nahihinuha niyang parang totoong nangyari noon. Hawak niya ang kamay ng isang babae habang tumatakbo sila sa dalampasigan. Pero bigla siya nagising nang unti-unting lumabo ang alaalang iyon at nagising na lang siyang basang-basa na ng pawis, habang habol-habol ang kanyang hininga. May kirot sa kanyang dibdiba at naguguluhan siya kung bakit tila may bigat sa loob niya. Madilim ang kwarto at ang tanging nagbibigay liwanag lang doon ay ang kanyang lampshade. Nang biglang lumiwanag ang paligid, pumasok sa kanyang kwarto at nakapantulog ng si Nadine. Nag-aalala ang mukha nito at agad siyang nilapitan. Sir, ano po nangyari? I had a dream. Bulong niya.
Dream? Anong klaseng panaginip po, sir? It's a woman, and I feel like that woman has a special place in my heart. But I can't remember her. Anya, saka inuntog ang sariling ulo sa headboard ng kama. Naiinis na siya sa kanyang sarili. Ni hindi niya maalala kung paano siya naaksidente. Dahil lang magising siya ay nasa ospital na. Gusto niyang pilitin ang sariling makaalala. Ngunit nakakadagdag lang iyon ng sakit ng kanyang ulo. Sir, please stop. Makakasama po yan sa inyo. Awat ni Nadine ngunit hindi siya nakinig at pinilit pa rin na iuntog ang ulo sa headboard ng kama. Inilalagay nito ang kamay sa parteng pinag-uuntugan niya ng likod ng kanyang ulo upang hindi siya masaktan. Ngunit inaalis niya ang kamay nito doon kahit patuloy nitong ibinabalik. Ano ba, Hades? Sabi ng tama na ang tigas pa rin ang ulo mo! Nang saktong huminto siya sa pag-untog ng sarili, ay napaangat siya ng tingin kay Nadine. Hindi lang dahil sa pagsigaw nito, ngunit dahil sa uri ng pagtawag nito sa pangalan niya, na para bang matagal na niya iyong narinig. Tila mas nahimasmasan pa siya na makita niyang umiiyak ito, ngunit agad ding pinunasan ng mga luha. Kapag mas lalo mong pinilit na makaalala, mas lalong sasakit ang ulo mo. Kaya pakiusap, huwag mong saktan ang sarili mo. Anito, bago siya tuluyang iniwan sa kwarto. Naihilamos niya ang palad at sariling muka. What have I done? Ano yon? Normal lang ba sa isang nurse ang umiyak dahil nakita nitong nahihirapan ang pasyente nito? Bakit ang makita niyang umiiyak si Nadine ay nasasaktan din siya? Bakit pakaramdam niya ay hindi lang simpleng nurse si Nadine sa buhay niya? Maga ang mga mata ni Nadine kinabukasan. Ngunit pinilit niyang hindi yun pansinin at bumalik sa pagiging normal. Napatingala siya sa kisame. Hindi rin niya maintindihan ng sarili kung bakit nga ba bigla na lang siyang umiyak nang makitang nahihirapan si Hades na makaalala. Ngayon tuloy hindi niya alam kung paano ito haharapin. Bumuntong hininga siya saka nagpa siyang bumaba na at ihanda ang kakainin nito. Naabutan niya si Manang Nita na nagtitimpla ng kape. Ngumiti ito sa kanya kaya't ngumiti rin siya. Mukha, ikaw na yata ang pinakamatagal na nurse ng senyorito Bati nito. Siguro po magaling lang talaga ako magdisiplina. Anya, alam mo iha, bagay kayo ng senyorito. Ikaw ba'y dalaga pa? Umiling siya. Ang totoo po niyan, may anak na po ako Manang, kambal po. Nagulat si Manang Nita. Proud siya sa mga anak dahil bibo ang mga ito. Bigla tuloy niyang namiss sa mga ito. Tinatawagan naman niya mga ito gabi-gabi sa video call, ngunit hindi iyon sapat. Oh, ay hindi ko akalain na pamilyado ka na pala. Manang. Natigil ang pag-uusap nila dahil sa baritonong boses na iyon. Muntik na niyang mabitiwan ng tasang hawak dahil sa kaba. Sasabihin sana niyang walang tatay ang mga bata at single mom lang siya. Kaya lang, ay bigla na lang lumitaw si Hades, kaya't hindi na lang niya sinabi. Narinig kaya nitong pinag-uusapan nila tungkol sa mga anak niya? Bigla tuloy siyang kinabahan. Senyorita Hades, maayos na bang pakiramdam mo? Nakakalakad ka na pala. Gulat na sabi ni Manang Nita. Sa tulong ng ilang linggong physical therapy nila, ay unti-unti na nakakabawi si Hades, kaya nakakalakad na ito ngayon. Yes, Manang. At sa tingin ko rin, kailangan ko nang lumabas-labas sa kwarto ko para makakita ng ibang bagay na maganda. Dumapo ang tingin ni Hades sa kanya, kaya ibinigay na lang niya ang atensyon sa tasa. Ay, teka, maiwan ko na muna kayo't hindi ko yata napatay ang hose sa labas. Naku, baka bumabaha na sa garden. Natatarantang sabi ni Manang Nita bago sila tuluyang iwan sa kusina. Inisang lagok na lang tuloy niya ang tsokolate sa tasa dahil maligamgam naman iyon. Inilagay niya yun sa lababo saka binuksan ng gripo upang hugasan ng tasa. Nakatalikod siya sa gawin ni Hades nang maramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likod. I'm sorry for what happened last night, Nurse Nad. Mahinang sabi nito. Napahinto siya saglit sa paghuhugas ng tasa, ngunit mabilis ding ipinagpatuloy upang maharap na si Hades. Okay lang. Okay lang sir kasi. Nahinto siya sa pagsasalita nang maramdaman niya ang dalawang malalaking braso ni Hades na kinukulong siya. Wala na siyang maaatrasan dahil lababo na ang likod niya. What are you doing, sir?
Mariin niyang tanong. Pinagdidiinan ng huling salita at pinantayan ng titig nito na tila binabasa ang buong nilalaman ng isip niya. Again, I'm sorry if I acted that way last night. It won't happen again. And I don't want you to call me sir. Just call me by my name, understand? Bakit? Anong pakulo to, sir? Tanong niya. Gusto kong pangalan ko kapag galing sa bibig mo. Anito. Tinaasan niya ito ng isang kilay saka humalapit-kip. Paano kung ayoko, sir? Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Hades. You know what? You make me want to kiss your pretty little mouth sometimes. Bumaba ang tingin nito sa labi niya kaya't mabilis niya itong itinulak, ngunit parang hangin lang ang naging pagtulak niya dahil sa tila bakal na katawan nito na hindi man lang natinag. This is so unprofessional, Mr. Caballero. Anya, napipiko na. I like to be unprofessional with you though. Ani Hades, bago siya tuluyang pakawalan mula sa pagkakakulong sa lababo. Umirap siya, ngunit tumawa lang si Hades. Coffee, please. I will prepare your breakfast. Maupo ka dyan sa high stool. Said niya saka naglagay na mainit na pandesal na may kaunting butter at nagtimpla ng chamomile tea. I know you said you wanted coffee pero bawal ka sa sobrang caffeine. Chamomile is better for your nerves. Besides, you still love this. This is good for digestion too. Gusto niyang batukan ng sarili dahil sa sinabi. Nangunutan noon ni Hades kaya tumikim siya saka nag-iwas ng tingin. I used to? Tell me, are we friends before? Friends? Para nasaktan siya doon. Gusto niyang sabihin higit pa sa pagkakaibigan na meron sila noon, ngunit hindi siya sumagot at akmang lalampasan na ito nang hawakan siya nito sa braso. Nagkatinginan sila ngunit pilit niyang iniiwasan ng kuryosong mga mata nito. Nahinto lang ang pagtitinginan nila nang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ginawa niya iyon dahilan upang makaalis sa hawak ni Hades. Lumayo siya upang sagutin ang tawag. Ma? Hello, Nadine. Si Tita Bea mo to. Hinimitay daw ang mama mo. Narito kami ngayon sa ospital. Makakauwi ka ba? Napapikit si Nadine at biglang nag-alala. Pati na rin sa mga anak. Pipilitin ko pong umuwi. Anya, habang nakatingin kay Hades na nakatingin na rin sa kanya ngayon. Sa ngayon ay mas kailangan siya ng pamilya niya. 3 araw. 3 araw nang wala si Nadine, kaya 3 araw na rin na hindi magandang timpla ni Hades. Umuwi raw ito sa sariling pamilya ayon sa mami niya. Son, Hades, ngayon na nanghihinang day off ang nurse mo, kaya hayaan mo na, babalik din yon. Pag-a-assure ng mami niya habang kausap niya ito sa cellphone. But it's been 3 days, Mom. Reklamo niya. Bigla tuloy siyang napaisip at bumalik sa alaala niya narinig na usapan ni Manang Nita at ni Nadine. Totoo kayang pamilyadong tao na si Nadine? Gusto niyang isipin na nagsisinungaling lang ang babae. Ngunit sa isang banda, bakit naman ito magsisinungaling? I'll call her, don't worry. Anito, bago ibinaba ang tawag. Maraming tanong na gumugulo ngayon sa isipan niya, at masasagot lang iyon sa oras na bumalik na si Nadine sa kanilang bahay. Magaling na ang ilang sugat niya sa katawan na gawa ng aksidente. Maayos na rin siya nakalalakad. Kaya naman, pinili niya ngayong pumunta muna sa gym sa loob lang din ng kanilang mansyon. Nakasuot siya ng puting sando at cotton shirts, habang marahang tumatakbo sa treadmill nang biglang manakit ang ulo niya. Pinatay niya ang treadmill dahil pawisan na rin naman siya mula sa isang oras na paggamit niyon. Napaupo siya nang unti-unting magdilim ang paningin niya at ilang saglit pa ay nakita niya ang sarili. Kasama na naman ang isang babae. Valentine's Day noon na nagpunta sila sa isang beach para mag-celebrate. Malabo pa rin ang mukha ng babae, ngunit naaninag niyang may dimples ito sa kaliwang pisngi. Maiksi pa ang buhok nitong kulay ube. Hinalikan niya ito hanggang sa mauwi sila sa isang mainit na tagpo. Isang alaala pang lumitaw sa kanyang isipan. Kasama ulit ang babaeng iyon, ngunit nasa isang bahay naman sila. Nakangiti siya sa babae habang ang babae naman ay nasa kusina at tinitimplahan siya ng isang chamomile tea. Lumapit siya sa babae at hinawakan ito sa kanang pisngi.
Nang unti-unti na lumilinaw ang mukha nito, ay bigla naman siya nagising dahil sa marahang pagyugyog ng mga balikat. Hades! Saktong pagmulat ng kanyang mga mata ay nagtagpo ang mga mata nila ni Nadine. Nakabalik na ito at naroon na sila ngayon sa kanyang kwarto. Nahimatay ka daw kanina? Ano nararamdaman mo ngayon? Inabutan siya ng tubig ni Nadine na agad naman niyang tinanggap. Nothing. Nakabalik ka na pala. Kumusta ang pag-uwi mo sa pamilya mo? Okay lang. Tipid na sagot nito. Sandali lang, ikukuha kita ng towel, pinagpapawisan ka. Umalis ito sa kwarto niya. Tinangka niyang tumayo kahit bahagya pa nahihilo na maramdamang may natapakan siya sa paanan ng kama. Nang pulutin niya iyon ay isa yung wallet. Hindi sa kanya yon dahil kulay pink. Dahil sa curiosity ay binuksan niya yon at biglang kumabog ang dibdib niya na makita ang litrato sa wallet. Sina din iyon. Ngunit maikli ang kulay ubing buhok nito. Biglang bumukas ang pinto kaya agad niyang isinara ang wallet. You dropped your wallet. Patay mali siya niya iyong inabot kay Nadine. Thanks. Anito saka ibinulsa ang wallet. 3 araw ka nawala. Anya na lumapit ito upang punasan siya. Ha? Nag-day off ako. Alam niyo na mami mo. Sagot nito. I know, but I missed you. Wala sa sariling nasambit niya kaya natigilan ito sa pagpupuna sa kanya. May kukunin lang ako sa baba. Paalam nito, ngunit hindi na muling bumalik pa. Mayroon siyang girlfriend noon. Iyon ang sinigurado niya. Ngunit hindi niya pa makita ang buong mukha nito. Tanging dimples lang at kulay ng buhok. Ngunit ang pinagtataka niya ay bakit kakulay ng buhok nito ang buhok ni Nadine dati. Itim na ang kulay ng buhok ngayon ni Nadine at hindi siya sigurado kung maiksi o mahaba dahil palagi itong nakapusod. Ang kaisipang maaaring si Nadine ng dati niyang kasintahan ay nakapagpangiti sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka. Maayos ang relasyon niya sa kasintahan sa mga panaginip niya. Paano nangyari na pagkagising niya sa ospital ay wala namang kasintahan na sumalubong sa kanya o nag-alala man lang? Napapikit siya dahil sa pag-iisip. Ngunit na magawi ang paningin niya sa nakabukas na cabinet, ay tumayo siya upang isara iyon. Nang naagaw ang atensyon niya ng isang palawit, nakaipit iyon sa cabinet kaya hindi maisarang mabuti. Kinuha niya yon at nakita niyang digicam yun. Dahil sa curiosity, ay binuksan niya iyon ngunit muntik niyang mabitawan ng digicam nang makita ang dati niyang litrato. Nakahalik si Nadine sa kanyang pisngi habang nakangiti siya sa kamera. It's been a month and I can see that my son has improved a lot. Thank you, Nadine. Kausap ngayon ni Nadine ang ina ni Hades sa telepono. Masaya ito dahil hindi na raw mainitin ng ulo ni Hades kapag kausap ito. Naghilom na rin ang mga sugat nito mula sa aksidente. Ang tanging problema na lang nila ay ang pagbalik ng alaala nito. It's my pleasure. I'm just doing my job, Ma'am. Anya. Kahit sa loob-loob ay minsan niya nakakalimutan na pasyente nga pala siya ni Hades at trabaho lamang ang pag-aalaga dito. Well, still thank you. By the way, I would like to invite you together with Hades next week, Iha. Sa binili kong beach resort. It's my birthday and I want to celebrate it there. Sana makapunta ka. Titignan ko po. Hindi niya siguradong sagot. Nag-aalala kasi siya na baka kailanganin naman siya sa kanila. Katulad na nangyari 3 araw na nakalilipas. Sinugod sa ospital ang mama niya dahil hinimitay daw ito. Sobrang init din kasi sa kanila, na isa sa naging dahilan ng pagkawala nito ng malay. Mabuti na nga lang at naroon ng tita niya noong mga araw na yon. Nahirapan na naman siya magpaalam sa kambal ngunit sinabi na lang niyang sa muling pag-uwi niya ay may pasalubong siya sa mga ito. Hindi niya pa rin makalimutan ang sinabi ni Hades kanina. Miss raw siya nito, pero 3 araw lang naman siya nawala. Tanghalian na at sabay silang kumakain ngayon ni Hades sa isang mahabang mesa. Nasa dulo ito at nasa gilid siya nito. We're going to an island resort bought by my mom. You're coming with me. Ani Hades, na parang sinasabi nitong ano man ang dahilan niya sa hindi pagsama ay hindi pwede. Ang sabi ko sa mami mo, pag-iisipan ko muna. It's her birthday. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Besides, I heard from her na malapit na raw matapos ang contract mo.
Fine. Napipilitang sabi niya at wala sa sariling isinubong isang kutsarang may lamang burger steak. Natigil siya sa pagnguya na maramdaman ang titig ni Hades. Why? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya at dinilaan ang sariling labi. Natuon doon ang paningin ni Hades, kaya mas lalo siya nataranta. Yes, but let me wipe it for you. Nang tumayo si Hades upang lumapit sa kanya, ay halos sigitin niya ang kanyang hininga nang ilagay nitong hinlalaki sa gilid ng labi niya at marahang pinunasan iyon. Nakita pa niyang dinilaan ni Hades ang daliri na ipinuna sa gilid ng kanyang labi. What the? Patay mali siya lang naman na bumalik ang lalaki sa sariling upuan, kaya pinilit niyang bumalik sa normal na pagkain, ngunit sa pagkakataong iyon, ay mas iningatan niya na ang pagsubo. Akala niya ay muli na silang babalik sa normal, ngunit ang sumunod na araw ay kakaiba na naman ang inaakto ni Hades sa kanya. Nasa sala sila noon. Kabababa lang niya mula sa ikatlong palapag ng bahay nang maabutan niya si Hades na nakaupo sa mahabang sofa habang may kandong na laptop. I already booked our flights to Isla del Amor. I've researched about it. It looks nice. Kuwento nito habang tinatapik ang gilid ng sofa. Sit here, look. Umupo siya roon upang makita ang larawan ngunit nadidistract siya na maamoy ang amoy mint na hininga ni Hades. Gayon din ang ginamit itong body wash na panligo. Naramdaman pa niya ang kamay nito na nakakabay sa likod ng inuupuan niyang sofa, kagaya ng gawain nito nung sila pa. Ipinagkibit-balikat niya iyon dahil baka naman nagkataon lang ngunit may isang beses pa nangyaring habang sinecheck niya ang blood pressure nito, ay seryosong nakatingin ito sa kanya. At minsan pa ay nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya habang may ginagawa siya o di kaya ay kausap niya si Manang Nita. Naging mabilis ang araw at ngayon na nga ang alis nila patungong Isla de Amor. Namangha siya sa puting buhangin na pinot malamig sa paa. Malinaw ang tubig, asul na asul iyon, at animoy salamin ng langit. Ang mga villa ay gawa sa modernong kahoy. May mga bubong na nipa at glass walls para sa view ng dagat. Narinig niyang may infinity pool sa gitna, may open bar sa tabi ng beach, at isang fire pit kung saan kadalasang ginaganap ang mga salo-salo. May mga tao na roon nang dumating sila. May ilang mga businessmen at ilang mga doktor na galing sa pinagtatrabahuhan niya dahil stakeholder nga roon ang mga magulang ni Hades. Saglit siyang humiwalay kay Hades nang kinausap na ito ng mami nito. Nagulat nga lang siya nang may makitang kakilala. Nurse Nadine, you're here! Kumusta ka? Magilong na tanong ni Edward na isa ring nurse. Ngumiti siya. Ayos lang, ikaw. Kumusta sa ospital? Stressful pa rin. Buti na lang at na-invite kami para na rin alam mo na. Baka pag-unwind kahit paano. Well, nakakamiss din naman ang atmosphere doon, no? Nakangiting tugon niya. Atmosphere lang doon? Hindi tao? Natawa siya. Sino naman ang mamimiss ko doon? Ngumiti rin si Edward. Sino naman ang mamimiss niya ron? Nandito ako. Nagulat silang dalawa ni Edward nang marinig ang boses ni Hades. Ang bigla ang pagsulpot nito ay nakapagpatahimik sa kanila, lalo na nang umakbay si Hades sa kanya. Ang unang bumasag ng katahimikan ay si Edward. Good morning po, sir. Awkward nang umiti si Edward bago ito nagmamadaling nagpaalam. Nang makalis si Edward, ay binalingan niya na masamang tingin si Hades, saka ito siniko sa matigas nitong dibdib. Aw! Ano yun? Co-nurse ko si Edward. Bakit mo yung sinabi? Baka sabihin nun may something sa atin dahil sa ginagawa mo. What? I don't like it when you laugh with other guys while you can't even smile at me. Anito na nakapagpatunaw sa inis niya. Hindi siya nakasagot. Nakitaan niya ng lungkot ang mga mata ni Hades bago ito nagpaalam sa kanya na aalis na. Hindi niya ito pinigilan dahil bigla siyang tinamaan sa sinabi nito. At nalungkot din. Naglalakad ito palayo sa kanya nang may humarang ditong babae. Nakatupis lang iyon at matamis ang ngiti habang hinahawak-hawakan pa ang mga braso ni Hades. Bigla siya nakaramdam na matinding inis sa hindi malamang dahilan. At nangyayain siya ng isang kakilala na magtungo sa open bar ng resort, ay hindi siya tumanggi. Sa kabilang banda, ay nakakaalala na si Hades ngunit hindi pa lahat. Ngunit malinaw na sa kanyang si Nadine ang dati niyang girlfriend.
Hindi niya alam kung napapansin na din, ngunit minsan ay hindi niya maiwasang gawin ang mga dati nilang ginagawa nung magkasintahan pa lang sila. Hindi na siya nagtataka ngayon kung bakit ang mga bagay na gusto at paborito niya ay alam nito dahil maging sa panaginip ay naaalala niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Ayaw pa niyang sabihin yon kay Nadine dahil gusto niyang kusa ulit niyang maalala ang ilang bahagi ng mga nangyari noon bago ang aksidente at kung bakit may galit ito sa kanya nung una nilang pagkikita. Akmang babalikan na niya ito kahit medyo malungkot ang loob niya nang may humarang naman ng babae sa kanyang harapan. It's so hot in here. Do you like to go in my room? Nakangiti pang alok ng babae. Bigla siya nairita. Hindi siya tumingin sa katawan nito, ngunit nang lumapit ang babae at hinawak-hawakan na siya sa braso, ay siya na mismo ang lumayo. I'm sorry, miss. I'm not up for it. Excuse me. Anya. At agad na hinanap ng mga mata si Nadine, ngunit hindi niya na ito makita. Halos nilibot na niya ang buong resort, maliban na lang sa dalawang lugar, ang villa nila at ang outdoor bar. Ngunit nagdadalawang isip siya dahil imposible naman na pumunta roon si Nadine. Ganoon pa man, ay naglakad pa rin siya patungo sa bar at laking gulat niya na maabutan si Nadine na nakikipagsayaw sa isang lalaki. Nagbubulungan pa ang mga ito na lalong nakapagpainit ng kanyang ulo. Nang makita niyang hahawakan ng lalaki si Nadine sa pang-upo nito, ay hindi na niya napigilan ang sarili. Hinila niya ang babae at itinago sa kanyang likod. Don't make a scene here, Hades! Umalis na lang tayo! Ani Nadine. Mamula-mula na ito marahil dahil sa pag-inom. Don't make a scene here! He's about to touch you in your... Naramdaman niyang tinulak siya na lalaking kasayaw ni Nadine at bago pa man siya makabuelo, ay sinapak na siya nito na naging dahilan ng singhapan ng mga tao. Ano ka ba niya pare? Nagsasayaw lang naman kami. Dance my ass! Sigaw niya. Gumanti siya ng suntok hanggang sa mapahiga ng lalaki sa sahig. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa mawala na ito ng malay. Noon lang din may dumating upang umawat sa kanya. Hades, tama na! Hiyaw ni Nadine. Hinawakan nito ang braso niya. Sandali siya napakalma nito, ngunit ang galit ay ramdam niya pa rin. Nang makarating sila sa villa, ay agad siyang pinaupo ni Nadine sa sofa. Kumuha ito ng first aid kit kahit maliit na sugat lang naman ang natamo niya mula sa gilid ng labi. Mas marami pa ring sugat na lalaking nakaaway niya na isinugod na yata ngayon sa ospital. Padabog na umupo si Nadine sa harap niya habang kumukuha ng bulak para sa maliit niyang sugat. Tingnan mo nga yung nangyari sa'yo. Anito, saka idiniin sa sugat niya ang bulak na may antiseptic. I don't like you being that close with other guys. Bulong niya na nakapagpahinto kay Nadine sa ginagawa. Napatingin ito sa kanya, ngunit sandali lang at muling dinampian ang sugat niya ngunit marahan na. Ayoko rin na nakikita ka may kasamang ibang babae, lalo na kung ganong kalapit tulad kanina. Mahinang saan ni Nadine. Tuluyan na itong tumigil sa paggamot sa kanya. Natigilan siya. Sinisisi ang sarili. Iniisip na baka siya ang dahilan kung bakit nagtungo si Nadine sa outdoor bar na iyon dahil sa nakita kanina. Magkatitigan na lang sila ngayon. Nakita niyang kinagat ni Nadine ang sariling labi, kaya napunta doon ang atensyon niya. Napalunok siya at lumapit dito. Hindi niya alam kung kailan sila nagsimula, ngunit naramdaman na lang niya ang marahang pagganti ng halik ni Nadine sa kanya. Napangiti siya na makitang napapikit ito at dinadamang halik niya. Nalasahan niyang alak na ininom nito kanina. Ang alam niya ay si Nadine na lasing, ngunit dahil sa sensasyong nararamdaman, ay parang siya pa ang nalalasing. Maya-maya ay humiwalay ito sa kanya. Hindi siya nito matignan kaya natawa siya. Nakayuko na lang ngayon ito at nagtatago sa kanyang dibdib. What now? I told you, mas masarap maging unprofessional kasama ako, Nurse Nada. Ngisi niya kaya mahina siyang hinampas nito sa dibdib. Shut up! Wika nito, ngunit na mag-angat ang tingin sa kanya ay pareho na sila nakangiti. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng aksidente, pakiramdam niya ay muling nabuhay ang puso niya. Sana lang talaga ay kung ano man ang susunod na memoryang maaalala niya, ay bahagi pa rin ito at isa yung magandang alaala. Simula nung gabing yon, ay mas naging malapit sila sa isa't isa ni Nadine.
May mga pagkakataon na umingiti at tumatawa na ito sa kanya. Minsan pa ay nayayakap niya ito kapag may pagkakataon at hindi ito nagagalit. Isang gabi, magkatabi sila sa may bonfire. May hawak na marshmallow si Nadine, ngunit napansin niya na giniginaw ito. Kaya't hinubad niya ang suot na jacket saka siya na mismo nagsuot niyon sa babae. Thanks. Tipid na sambit nito. Ibinukan niya ang bibig nang itapat nito ang mainit na marshmallow sa kanya. Ngunit imbes na isubo nito iyon sa kanya, ay pinahiran siya nito ng chocolate syrup sa pisngi. Natigilan siya hindi dahil sa ginawa nito, ngunit dahil sa malakas nitong tawa na nakapagpangiti sa kanya. Tumatawan lumayo si Nadine sa kanya habang turo ang kanyang mukha. Look at you, Hades! Para kang bata, ang dungis mo! Kaya naman kumuha din siya ng syrup upang takutin ito. Hinabol niya ito kahit nagtungo na ito sa dagat. Nabasa na sila pareho, ngunit nahuli niya naman ito. Binuhat niya ito at inikot-ikot, ngunit kasabay ng tili nito ay siyang pagbuhos ng isang alaala sa kanya. Nasa dagat din sila noon ng mga kaibigan niya. Naunang natulog si Nadine dahil may pasok pa ito kinabukasan. Nagyayang mag-inom ang mga kaibigan niya. Nagkwentuhan sila hanggang sa tumayo na siya dahil nais na niya magtungo sa villa nila ni Nadine, nang biglang nakaramdam siya ng pagkahilo. Hades, are you okay? I'll take you to your room. Anang kaibigan niya si Mika, saka siya hinawakan sa kamay ngunit hinawi niya yon. I'm okay, I'll go ahead. Paalam niya. Nang nasa pintuan na siya palabas ay nadama niyang isang malakas na hampas sa kanyang ulo, dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Kinabukasan, nagising na lang siya na nasa isang kama, walang pang-itas na damit at may kasamang babae. Parang binuhusan siya ng isang malamig na tubig nang makita niya noon si Nadine na nasa pintuan ng kwarto habang umiiyak at galit na nakatingin sa kanya. Nadine, wait, Han, let me explain. Sinampal siya nito. I give you the benefit of the doubt. Ilang beses mo sa akin sinabi na ako lang. Ilang beses ako naniwala sa iyo, Hades. I was so sure that you loved me and yet, I was so wrong. Disappointed na sabi ni Nadine. Iyon din ang araw na nakipaghiwalay ito sa kanya. Hindi na niya muli nakita pa si Nadine magmula noon dahil lumipat na raw ito ng bahay. Galit na galit siya ng mga panahon na yon sa mga kaibigan niya. Nalaman niya pagkatapos ng ilang buwan na free-name up siya ni Mika dahil matagal na raw itong may gusto sa kanya. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Mika habang kaharap niya. Sorry. Don't freaking cry in front of me, Mika. Pinaghiwalay niyo kami ni Nadine. Hinampas niya ang mesa na pumapagitan sa kanila. Magpapaliwanag ako kay Nadine na wala nangyari sa atin. Muli niya malakas na hinampas ang mesa. What did you say? Malamig niyang tanong. Wala talaga nangyari. Hinabaran ka lang ng pang-itas sa damit, yun lang. Natatakot na saad ni Mika. Ilang taon niyang hinanap si Nadine, hanggang sa nakatanggap siya ng balita mula sa isa niyang private investigator. Ngunit ang akmang pupuntahan na niya ang lugar kung nasan si Nadine, ay siyang araw din ng kanyang aksidente na magkaroon ng biglang landslide sa daan at nabagok ang ulo niya sa isang malaking bato hanggang sa magising na lang siya isang araw sa ospital na wala nang maalala. Muli siya nagbalik sa realidad nang marinig ang boses ng babaeng pinakamamahal niya. Walang iba kundi si Nadine. May kausap ito ang kanyang mommy. Don't worry, Mom. I believe he'll wake up soon. I can hear his heartbeat. May bakas ng luha sa mga mata nito na magtama ang mga mata nila. Nasa loob na sila ng villa ngayon. Okay, thank God. He's awake now. Boses yun ng mami niya. I'll just call his dad, Nadine. Take care of him for a while. Bumangon siya at sinikap na maupo. Inalalayan siya ni Nadine at hindi niya na napigilang yakapin ito na mahigpit. Ngayon na naaalala niya na ang lahat, hindi niya alam kung sasabihin niya pa iyon dito. Hindi niya alam kung napatawad na siya nito, ngunit isa lang ang sigurado niya. Susulitin niya ang oras na maiparamdam dito ang pagmamahal niya. Hades, wala ka pa ba naaalala? Tanong ni Nadine. Nag-iwas si Hades ng tingin at umiling. Wala pa. Mahinang tugon nito. Tumango si Nadine. Okay lang, huwag mong pilitin. Sa totoo lang,
Hindi rin niya alam kung anong mararamdaman sakaling bumalik ng alaala ni Hades. Maayos na sila ngayon. Tila bumalik sila sa dati. Kababalik lang nila sa mansyon mula sa Isla de Amor. Habang nagluluto siya sa kusina, ay napalingon siya kay Hades. Hades, what do you think of having a child? I'm okay with anything. Depende sa asawa ko. Ikaw ba? Gusto mo? Hades mabitawan ni Nadine ang baso. May kambal na sila. Pero hindi pa niya kayang sabihin. Lalo na't hindi pa naman ito nakakaalala. Bakit akong tinatanong mo? Natatawa niyang sagot. Bakit? May iba ka bang iniisip na maging asawa? Seryosong balik ni Hades. Umiling siya kaya nagbago na muli ang ekspresyon nito. Mula noon ay mas naging malambing si Hades. Pinagsisilbihan pa siya. Ngunit minsan, tila kakaiba ang mga titig nito sa kanya. Bakit ganyan kang tumingin? Tanong niya. Like what? Na parang mawawala ako. Hindi ito sumagot. Sa halip ay niyakap siya muli. Isang hapon, bumababa siya para kumuha ng tubig pagkagaling sa pagtulog nang maabutan niya si Manang Nita. May dala itong mga merienda. Para kanino po yan? Sa babaeng bisita ni Senyorito, sagot nito. Nagtaka siya. Dahil sa kuryosidad, ay hindi tuloy niya maiwasang sundan si Manang Nita. Tumungo ito sa ikalawang palapag, sa east wing na mansyon. Nanatili siya sa labas ng study room. Itinapat niya ang tainga sa pinto, ngunit hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga tao sa loob. Nagdadalawang isip man, ngunit pinihit niya ng dahan-dahan ang seradura ng pinto. Hindi siya nagpakita, at agad siya nagtago sa isa sa mga malalaking bookshelf sa loob. Nang unti-unti ay marinig niya na ang boses ni Hades, at ng isang babae. We have nothing to talk about, Mika. Si Mika, ang babaeng dahilan ng hiwalayan nila noon, ay kausap ni Hades ngayon. Napakuyom ang mga kamao niya. You remember me? Does it mean na magaling ka na't wala ng amnesia? Hindi sumagot si Hades at imbes ay nagtanong ito. Napaisip siya. Bakit ayaw sagutin ni Hades ang tanong ni Mika? Hindi lang naman ang sagot doon. Maliban na lang kung totoong nakakaalala na talaga ito. What are you doing here, Mika? Lumapit si Mika kay Hades at ilang beses niyang pinigilan ang sariling lumabas mula sa pinagtataguang shelves. Gusto lang kitang kamustahin. So, nakakaalala ka na nga? Gusto ko lang ding itanong kung naipaliwanag mo ba kay Nadine ang tungkol sa nangyari nun. I heard she's your nurse. Anito. Yeah, I just remembered everything 3 weeks ago, pero hindi ko pa nasasabi kay Nadine ang totoo. Napasinghap siya doon. 3 weeks ago? Kung ganon, ay iyon ang dahilan kung bakit naging malambing at maalaga sa kanya si Hades. Nakakaalala na ito at wala man lang itong balak sabihin yon sa kanya. At ngayon ay kausap pa nito ang babaeng dahilan ng paghiwalay nila 5 years ago. Para saan? Para pag-usapan kung paano siya nito niloko noon? Biglang nangilid ang luha niya. Para sa isang iglap ay nawala magagandang oras na kasama niya si Hades. At muling nabuhay ang galit niyang akala niya ay natunaw na. You always lied to me, Hades. Anya at nagpa siya ng magpakita sa mga ito. Nagulat si Hades na makita siya. Para itong biglang nawalan ng dugo sa mukha. Habang si Mika naman ay tahimik lang na pinagmamasdan siya. I think I need to leave now. I'm sorry. Ani Mika at nagmamadali na itong lumabas mula sa study room. Naiwan silang dalawa ngayon ni Hades. Nang akmang lalapitan siya nito ay umatras siya. Nadine, kailan mo balak sabihin sa akin na nakakaalala ka na Hades? O wala ka talagang balak sabihin? I was afraid to tell it to you. I'm sorry. Hindi ko lang alam kung kailan ko sasabihin sa'yo. I'm buying time. I want to spend some more time with you. Tinanong kita last week. Ang sabi mo hindi pa. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka magbitiw ng mga salitang hindi totoo. Since you remembered everything now at magaling ka naman na. Maybe, it's time for us na bumalik na sa dati nating buhay. Dahil to tell you frankly, bumalik din ang galit ko sa'yo. Malamig niyang wika, ngunit nang lalabas na siya, ay hinawakan siya ni Hades sa isang braso. Let go! Anya sa malamig pa rin na boses. I can't. Nahihirapang sabi nito.
Gaano ba kahirap ang bumitiw, Hades? It's hard. Because it's like you're asking me to let go of the things that I cherish the most. I might die, you know. Bulong nito. Then, die. Anya, saka marahas na binawi ang braso mula dito. Hindi na niya ito nilingon pa. Dahil para saan pa? Nagagalit siya at nasasaktan ngayon. Pakiramdam niya ay antangan niya para muling mahulog sa pangalawang pagkakataon sa taong nagsinungaling na naman sa kanya. Dahil sa ginawa nito, ay mas lalo patuloy niyang napagtibay ang desisyong hindi ipakilala ang mga anak dito. Nakakaalala na pala ito. Ilang linggo na nakakalipas, ngunit ang una nitong ginawa ay magpanggap na okay lang ang lahat, imbes na ayusin ang relasyon nila kung iyon talaga ang gusto nito. Hindi lang sinungaling, duwag pa. Damn, I don't want to do now, Nick. I need to find her. Again. Ani Hades habang kausap ang kaibigang private investigator. Ikaw naman kasi. Yeah, I know, it's my fault. Hindi ko sinabi sa kanya na nakakaalala na ako dahil natatakot akong iwan niya ako ulit. Anya. You should just explain everything to her. I will message you her address, but I am warning you. Baka umalis na rin siya. What? Why? Pagputol niya sa sinasabi ni Nick. Malamang, alam na nun ngayon na baka puntahan mo siya at isa pa. Ikaw lang bang may tinatago? Nangunatan noon niya sa pagkalito dahil sa sinabi ni Nick. What do you mean, Nick? Figure it out yourself. Saad nito bago siya pinatayan ng linya. Agad naman niyang nabasa ang mensahe ng kaibigan tungkol sa address ni Nadine. Nagmamadali siyang sumakay ng kotse at mabilis na pinatakbo iyon. Kinakabahan siya dahil sa sinabi ni Nick. Ano maaaring itinatago ni Nadine sa kanya? Hindi kaya totoong pamilyado na ito dahil base sa narinig niya noon sa kusina ng kanilang bahay ay may mga anak na si Nadine. Kung ganoon ba, ay totoong may asawa na ito? Ngunit bakit? Sa nagdaang mga buwan ay pumayag itong magpalambing sa kanya. Umiinit ang ulo niya kapag naiisip na may ibang mahal na si Nadine. Hindi niya iyon matatanggap. Ngunit kung totoo man na may anak na ito, ngunit walang asawa, ay buong puso niyang tatanggapin ang bata kahit hindi sa kanya. Naging mabilis ang biyahe. Mabuti na lang at nakikisama sa kanya ang panahon at walang traffic. Maraming batang naglalaro sa harap ng bahay ni Nadine, ngunit hindi niya maialis ang tingin sa batang babae na mukhang edad 5 taong gulang na. Kamukhang kamukha kasi ito ni Nadine. Maamo din ang mukha at mestisa. May isang batang lalaki pang lumitaw na kalaro ng batang babae. Nakatalikod ito kaya't hindi niya makita ang buong mukha. Nagpasya siyang mamaya na lang niya titignan. Kumatok siya sa pinto ngunit walang sumasagot, kaya nagpasya siyang pumasok na sa loob. Narinig niya mula sa ikalawang palapag ng bahay ang boses ni Nadine at ng nanay nito. Ano ba nangyari? Bakit bigla ka nalang nag-iimpake ng mga gamit niyo ng mga bata? Akala ko okay na kayo. Ma, hindi kami magiging okay dahil sinungaling siya. At hindi ako bibilang ng araw dahil sigurado akong tinutuntun niya na ngayon kung nasan tayo. Aalis po muna kami ng kambal. Mas lumapit siya ngayon sa nakabukas na pinto ng ikalawang palapag. Naabutan niya nag-iimpake si Nadine. Galit ang bawat galaw nito habang inilalagay ang mga gamit sa maleta. Ilalayo mo na naman kay Hades sa mga anak niya. Anak, ilang taon na rin. Dahil sa sinabing yun ng ina ni Nadine, ay nabitawan niya tuloy ang susi ng kotse na hawak. Bigla siya nanlambot. Iyon palang sinasabi ni Nick na itinatago ni Nadine. Nakita niya ang gulat na ekspresyon ni Nadine at ang nanay nito. Ngunit mas lamang ang takot sa mga mata ni Nadine. Umakto siya normal at nagmano pa sa ina ni Nadine na dati rin niyang tinatawag na mama. Noong sila pa. Mano po ma? Anya. Tigagal naman ang ginang. Hades, narito ka pala. Abay tama nga si Nadine hindi ka tatagal ng araw. Oras lang at natuntun mo na agad kami. Sandali lang ha. Bababa lang ako sandali. Mukhang marami kayong pag-uusapan eh. Anang ina Nadine bago ito umalis mula sa kwartong yon. Tuluyan na nga siyang pumasok. Nilak niya ang pinto ng kwarto nang silang dalawa na lang. Sinarado na rin na din ang maleta. Anong ginagawa mo dito?
Nauutal na tanong nito, ngunit kalmado lang siya hanggang sa magkaharap na sila. Alam kong galit ka sa akin dahil nagsinungaling ako sa'yo na nakakaalala na ako. Pero Nadine, may karapatan din ba akong magalit sa'yo dahil tinago mo sa akin ang anak natin? Hindi sumagot si Nadine. Wala. Kasi bakit ako magagalit? Naiintindihan kong paglayo mo sa akin sa mga anak natin. Because you thought I cheated on you. Hindi ba totoo? You cheated on me. You lied to me. Umiling siya. Baby, can we not raise our voices? I just want a calm talk. Madumani na saad niya, ngunit ang galit sa mga mata ni Nadine ay naging luha na dumurog sa kanyang puso. Why are you bringing this up now, Hades? Totoo naman kasi, di ba? I didn't cheat on you, Nad. Walang nangyari. I was framed up. Nagpaliwanag sa akin si Mika, kaya nga galit na galit ako sa kanya. I pulled out his family shares in our company back then. Hinanap kita para magpaliwanag sana pero bigo ang makita ka. At nang araw na nalaman ko na kung nasaan ka, saka naman nangyari ang aksidente. Paliwanag niya. At sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Nasaktan siya sa malamig na titig nito sa kanya. I know you won't, pero gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko ulit ang sarili ko sa'yo. But please, can I see our children, Nad? Nasasaktang tanong niya. Nag-iwas ang tingin si Nadine sa kanya na mas lalo niyang ipinanlumo. Nang akmang magsasalita naman si Nadine, ay narinig nilang sigaw ng ina nito mula sa ibaba ng bahay. Nadine! Si Nort! Nabangga ng kotse! Nagmamadali silang bumaba at halos manlumo siya na makitang isang batang lalaki na may dugo sa bandang likod ng ulo. Mukhang tumama yon sa kalsada pagkasalpok ng kotse. Maingat niyang binuhat ang bata papunta sa passenger seat kasama si Nadine. Umiiyak ito habang marang kinakausap ang batang lalaki upang manatiling gising. Baby, baby mommy's here. Malambing na wika ni Nadine sa bata. Nang makarating sila sa ospital, ay agad dinala ang bata sa operating room. Hindi sila maaring pumasok doon, kaya't sinamahan niya na lang si Nadine sa labas. Tinabihan niya si Nadine at inakbayan ito upang isandal sa kanya. Ang akala niya ay magagalit ito, ngunit tahimik lang itong umiiyak habang yakap niya. Kasalanan ko to, bulong ni Nadine. No, it's not your fault. Anya, at inayos ang buhok nitong dumidikit na sa pawis. Kung sana, noon pa lang nakinig ako. Hindi ko pinairal ang galit ko. No, you're hurt. Acceptable namang naging decision mo. Hinarap niya si Nadine at pinunasan ng mga natuyong luha nito sa pisngi. He'll be fine. We'll pray, okay? Kalmadong saad niya upang pakalmahin si Nadine. Ilang oras pa lumipas bago lumabas ang doktor at sinabing okay na raw si North. Inilipat na ito ng kwarto. Wala pa ring malay ang bata, ngunit napapagmasdan niya ang mukha nito. Kahit may ilang gasgas, ay masasabi niyang kamukha niya ito nung bata pa siya. Ang makapal nitong kilay, mahabang pilik mata, matangos na ilong, at katamtamang laki ng labi ay sa kanya. Naiiyak siya habang pinagmamasdan ng sariling anak. His name is North, and his twin sister is Hailey. They're turning 5 next month, you see? Kamukhang kamukha mo si North. Pati ang mannerisms at favorites niya, katulad ng sayo. Magaan na tumawa si Nadine kaya napatingin siya dito. What about his twin? Is she the girl with pigtails a while ago? Tumango si Nadine. Oo, nakita mo na pala siya. Kanina, habang papasok ako ng bahay niyo, nakita ko siya naglalaro kasama ibang bata. She just looks like you, especially with her dimples on her left cheek. Napangiti siya na maalalang cute na bata. Inanap ba nila ako? Did they ask about their father? Mahinang tanong niya. Umaasa na sana ay oo ang isasagot nito. Oo naman, pero kagaya mo. Nagsinungaling din ako. Kapag kasi tinatanong nila kung nasaan ang daddy nila, sinasabi ko, nasa malayo ka pa. Hinarap niya ito. I should be thankful that I got into an accident. Nagsalubong ang mga kilay ni Nadine. What? Why? Dahil yun ang naging daan para makita kita ulit. Kayo ng mga anak natin.
Lumapit siya rito at hinawakan ng mga kamay nito, saka humugot ng malalim na huminga. Nadine, if it's not too much, can you give our love a second chance? Can you give me a second chance to prove myself to you? I will wait kahit hanggang kailan pa yan. Anya. Kahit anong kayang ibigay ni Nadine ay tatanggapin niya. Kasi alam mo, kahit nung hindi kita maalala, naalala ka pa rin ito. Turo niya sa kanyang puso. I don't want us to be just friends or co-parents. I want you to be my wife. Pero ngayon, kahit ano tatanggapin ko. Anya, medyo nalulumo na. Nang mag-angat siya ng tingin kay Nadine, ay nagulat siya na marinig ang mahinang tawa nito habang pinapanood siya. I want that too, Hades. Nakangiting sabi ni Nadine na kapagpalakas ng tibok ng puso niya. Napalunok siya. Oh, what do you mean? Lumapit sa kanya si Nadine at inilagay nito ang parehong braso sa kanyang leeg saka siya tiningala. Let's get married and fulfill our vows before. Hades, maraming taon na naghihintay ng daddy ang mga anak ko. Or gusto mo ba talagang maging friends na lang tayo? No! Agad na sigaw niya at hinawakan sa magkabilang bewan si Nadine. Napamura siya na mahina dahil sa saya saka mahigpit ito ni Yakab. Dahil sa nangyari kay North, na-realize ko ang laki ng kasalanan ko sa mga bata. Na-deprive sila sa pagmamahal ng isang ama na willing mo namang ibigay. Ang daming nasayang na oras dahil sa galit at pride ko. Walang nasayang dahil babawin ko lahat ng oras na wala ako sa piling nyo. Nai-imagine na niya ang sarili. Ikakasal sa pinakamamahal niyang babae habang tumatakbo ang mga anak niya patungo sa kanila. Ilang buwan matapos sila makalabas sa ospital at magaling na si North mula sa aksidente, ay inaasikaso naman nila ang birthday party ng kambal. Nasa isang ice cream shop si Nadine upang bilhan ng pasalubong ang mga bata. Nang biglang may babaeng umupo sa harap niya. Mika. Hi, can I join you here for a while? Nakapila pa kasi mag-ama ko. Nito, na ikinagulat niya. You're married and you have a son? Tanong niya habang tinitignan ng maskuladong lalaki na may buhat na batang lalaki. Yes, pinikot ko. Sagot ni Mika sabay tawa. Huminto ito na makita nitong hindi siya natawa. Sorry, gusto ko lang linawin ang lahat. I apologize for what happened before. I like Hades. At naisip kong i-frame up siya para mag-break kayo. Karma is real. Naghirap kami. And I regret everything. I apologize to Hades, pero hindi niya ako pinatawad. I'm really sorry, Nadine. I'm sorry. It took me this long to apologize for what I have done. Ngumiti siya. Well, maayos na kami ngayon. Ilang taon na rin. Pero sino ba naman ako para magtanim pa ng galit sa puso, di ba? I just hope we can move forward now that we have our closure. Sabi niya. Thank you, Nadine. Ani Mika. Tumayo ito at mangiyak-ngiyak pang yumakap sa kanya bago umalis. Pag-uwi ay magaan ang loob niya. Pumunta siya sa kwarto ng mga bata at nagplano silang magpunta sa park mamaya dahil binilhan ni Hades ang bisikleta ang kambal. Mami, ano pong oras tayo punta sa park? Tanong ni Hailey. After lunch, baby. Sagot niya sa sinuklay ang buhok nito. Lumapit si North. May dala itong laruang kotse. Can we buy ice cream? Like last time, Mommy? Ngumiti siya. Nakabili na ako, anak. Sagot niya saka ito niyakap at hinalikan sa pisngi. Maya-maya ay dumating si Hades. Daddy! Tili ni Hailey. Bakit nagbabanding kayo na hindi ako kasama? Ani Hades saka binuhat ang anak na babae. Selos ka naman agad? Anya. Ibinaba nito si Hailey at siya naman ang nilapitan para kilitiin. Nakisali naman ang kambal niya. Napuno ng tawanan ng buong bahay dahil sa kanila. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Nadine ay buo siya at totoong masaya. Mas nabuo pang kaligayahan niya nang ikasal sila ng sumunod na taon at nadagdagan ng miyembro ng pamilya nila. Ibang klase ring magbiro ang tadhana. Siguro, ganoon talaga kapag itinakda para sa isa't isa. Kahit anong takbo palayo ang gawin ninyo,
ay hihilahin pa rin kayo ng tadhana patungo sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!